kay ang pulong sa Ginoo importante kay ni, no? So ngadtong maging Wednesday kung nahinumdum pa mo sa atong topic may tungod kini sa dreams ito. Unsa nga to mga damgo o mga ma-realize, no? How our dreams and desire nga mapupil ni, no? Matuman ni. So natandog na ito murag siyam kabuk to, no? So karong gabi una murag inline gihapon ni pasumpay sa atong the secrets to achieving your dreams in life. So karong gabi una atong pagatulan why our dreams and ambitions sometimes do not become reality, no? Why our dreams and ambitions sometimes do not become reality. Alright, no? Bisaya pa, nganong atong mga damgo, tinguha o mga ambition sa kinabuhi, wala mangabot, no? Wa ma-realize o may tabo. In spite sa atong pagpangandoy, pagpagampo, wa mangabot, no? So mo na itong topic karon na pasumpay. So ang atong teksto karon makita sa Proverbs chapter 16, verse 3, no? Itong basahon ni. Una ta sa verse 1 at sa 3. The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigh the spirits. Verse 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Sa Bisaya, ang mga laraw sa kasing-kasing iya sa tao, apan ang tubag sa dila gikan kang Hiyuba. Ang tanang mga dalan sa tao mahinlo sa iyang kagalingong mga mata, apan si Jehova nagatimbang sa mga espiritu. Itugyan ang imong mga buhat ngadto kang Hiyuba, o ang imong mga tuyo mamalig-on. Himo ni Hiyuba ang tanang butang alang sa iyang kagalingong tuyo, o bisan ang dautan alang sa adlaw sa dautan. Okay, so ang Ginoo magapanalangin sa pulong, no? Ang tao nagaplano apan ang Ginoo nagbuot kung matuman ba kini o dili. Mao po ang transition ni. Sa atong hunahuna husto gayod ang tanan natong ginahimo apan ang Ginoo ray makahukom kung unsay atong itumong. Busa itugyan sa Ginoo ang tanan mong buhaton ug magmalampuson ka. Ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan bisan ang mga dautan. Bisan ang mga dautan gigatakda niya nga malaglag. So ginana, no? Salamat sa Dios sa pulong. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong pulong karon nga among gibasa. Salamat o Dios nga ikaw adunay mga pagpadayag pinagi sa imong pulong aron kami Ginoo makasabot sa imong gusto nimong ipabuhat kanamo. Ang among mga tinguha, ang among mga plano, amo gyud i-sanction, ang amo gyud ipananghid, acknowledge kanimo tungod kay ikaw magadirigir sa among mga dalan. Salamat. In Jesus' name, amen. Okay? So, why our dreams and ambition sometimes do not become reality? All right, no? So, sa atong text din, dunay sulti ang Ginoo. Dunay iyang pahimangno natong tanan. Sa atong mga damgo, sa atong mga ambitions, o plano sa atong kinabuhi, kinahanglan kini atong ikomitar sa Ginoo. So commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Aron kini magmalampuson. No? Mga po. Now, itang tanan, dunay mga damgo. Sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, doon tayo damgo sa atong pagpanarbaho, doon tayo mga damgo sa atong bisan sa atong ginabuhat, no? Mao ni ang atong mga tinguha. Okay. So, we dream of having a better family, a successful ministry, a stable career, financial provision, good health, and a meaningful life.
mo na gyud atong gasto, no? Nga kinitanan at mo ni atong damgo sa atong kinabuhi, no? Samtang kita nagkinabuhi ni kalibutan na. Right? Kini nga atong mga damgo dili ni sayop, no? Dili ni sayop kini atong mga damgo. O gani ang Ginoo mismo makahatag og nagahatag og tinguha og katuyuan diri sulod sa atong kasing-kasing. Apan daghay mga tao dunay mga damgo nga di wa gyud mahitabo, no? Dugay na nilang gidamgo, dunay tinguha apan usahay na sa libutan apan kapakyasan ang hitabo. Dili walay realization sa damgo. Apan bisan pa niana, no? Magtinguha ta nga magdamgo lang gihapon ta. Pero ngano man nga daghay nagadamgo ug daghay nag-ambisyon apan fail to reach the realization. Wa gyud matuman ang ilang madamgo. Wa gyud ma-realize ang ilang matinguha sa kinabuhi. Now, ang problema, the problem is not always the dream. Dili problema ang damgo, no? Kundi sometimes the problem is how we handle the dream. Yun sa nato pag handle ba pag pahiluna ang atong damgo aron kini ma-realize kay ang damgo duha ani ang Ginoo nagapanalangin o kita dako og party kita nga nagdamgo na gitay pinakadako inyon ta lang nga 60% kita ang gitawag og dakong factor aron ang atong damgo ma-realize kini, no? Right. Akong balikon, the problem is not always the dream, no? The problem is not the dream. Sometimes the problem is how we handle the dream. Okay, no? Now, una, nga why our dreams and ambitions sometimes do not become in reality. Number one, because some of our dreams or mostly of our dreams are not aligned with God's will. Are not aligned with God's will. Dili ba nakabase, dili nakalinya sa gusto o kabuton sa Dios. No? Una ningon ang Proverbs 19:21, no? There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. All right. At tumasawa ni sa Bisaya, no? Okay. Una magaling diha. 1921. Daghan kitag mga plano apan ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman. No? Daghan kita mga plano apan ang kabubuton gayud sa Ginoo ang matuman. All right, no? So 1921 man akong version diri lahi pod pagsulti. Adunay daghang mga lalang sulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo apan ang pagtambag ni Hiuba kana mulungtad. Kung mas gwapo ning diri sa ato kan, no? Daghan kitag mga plano pan ang Ginoo mooy maga-establish nini. So igo kita mo plano, we will do it. We will put that into action. Ang Ginoo na ay magpahiluna niya ni. No? So kung malikon, sometimes why some dreams are not into transition is because some of our dreams are not aligned with God's will. Proverbs mo itong atong versicle 19:21. Wala nakalinya ba sa kabuton sa Ginoo? So we may have a good dream. Mahimong gwapo o maayong atong madamgo, but a good dream is not necessarily God's dream for us. Mahimo nga atong madamgos kinabuhi lami kay ba? Murag inta plastado mo ni ana step by step. Kay may mo tong plano. Pero bato kay balo kanang atong plano di na maoy kabubuton sa Ginoo. No? No, mali kabubuton sa Ginoo. Kung balikon, we may have good dreams, but a good dream is not necessarily God's dream for us. Okay, no? Sometimes we say, ingon kita, Lord, this is what I want. Mo ni akong gikinahanglan.
Lord, this is what I planned. Ginoo mo na akong plano. Next year, this year, di ba? Lord, this is where I want to go. Ginoo mo na akong gusto nga ako asa ko moadto. But the important question is, no? Ang pinaka-importante nga pangutana mo ni, Lord, what do you want for my life? Muna atong importante question nga din atong isulti sa Ginoo. Lord, what do you want me for my life? Unsa may imong gusto, Lord, sa akong kinabuhi? Remember, remember, right, nga God knows what we cannot see. We see today, God sees tomorrow. We see opportunity, God sees the consequences of that opportunity. So not all opportunities are good. Not all opportunities are yun talang nga makaayos imong kinabuhi. It may be in the first place, okay, pero di ito, in the long run, di ito makaayo nimo. No? So we see opportunity, we see the opportunity, God sees the consequence. Like for example, sa Biblia, si Abraham. God promised Abraham a son. Sa aran sa anak. But Abraham and Sarah tried to accomplish God's promise through their own plan. Plano sa Dios nga. So kinabuhi nga nagaan silang anak. So tungod sa ilang pagpaningkamot, nangita silang pagi in their own way, pero ang ilang plano dili mayo. Kay mao to naghisulta og dili mayong pangtabo silang pamilya. Nga dunay trouble sa pamilya nga after now, ang maong trouble na hitabo ni ang maong sayop nga desisyon ni Abraham o ni Sarah milungtad handog karon kanang gira karon diha sa Israel between the Palestine, no? O mga Arab nations. Right. So, mo na they produced Ismael, but Ismael was not the fulfillment of God's covenant promise. Dili si Ismael ang saad. Mo na usahay atong kinabuhi mo ni gusto nato buhaton pero di dito mao ang plano sa Dios sa ato, no? Wa makahulat. So, unsa may lesson nato makuha diha? We must not use human methods to accomplish a divine promise. Ay ito got nga imo lang salbaro na mo imong plano without aligning the will of God. No? Right. So mao na ikaduha, why our dreams are mostly like nga wa ma-fulfill tungod kay some dreams fail because we lack clear direction. We lack clear direction. Habakuk chapter 2 verse 2, ingon diha si Habakuk ang propeta. Write the vision and make it plain upon tables. Right. So, write the vision and make it plain upon tables. What yun sana sa Bisaya. No? Nawasan kung ano na. So, a dream, no? A dream must become a clear vision. Ang dam na to lang klaro yun. Unsa na tong dam ko? Unsa na to tinguha? Habakuk chapter 2 verse 2. No? So, a dream must become a clear vision. Yung mo klaro yung pananaon. Dili, ingon nga, murag, kung, no? Is there a difference between saying, I want to succeed? Diba? Kumasaw ni. Kung ang Ginoo mitubag, isulat ang ipadayag, himuak kini klaro sa papan nga bato. Aron ang mensahero mundagan uban niini. So ang mensahero mundagan ini. Sa tuwa, the career of the dream will run according to what is written on it. Kita, ang atong plano, ang mensahero di kita nga nagplano. Aron ang mensahero mundagan uban ini. So we will plano the plan. Right. So balik ta, no? This is what God has called me to accomplish. Mao ni ang gusto sa Dios niya akong buhaton. And these are the steps I must take. Mao ni ang mga tikang ang akong buhaton, no? So ang usa ka damgo nga murag way klaro,
ang usa ka damgo tingawa sa kinabuhi nga mura og ingon pala nga may klaro, itawag na sa English a vague, no? Produces big action. A big dream produces vague action. So if you want your dream to become reality, gusto nimo nga imong damgo o planos kinabuhi o imong gusto kinabuhi mahimo kining ma-fulfill, no? In reality, mo ni ang dapat nimong ipangutan-on sa imong ulingon. What exactly do I want to accomplish? Unsa magid akong gusto nga mahuman ug akong buhaton sa akong kinabuhi, no? All right. No. Why do I want it? Anong gusto man ako na? Okay, di ba? Sa basig nagsunod lang ka kay imong classmate mo nagikuha, imong classmate mo iwana, sunod lang pug ka. Ha? mo ilang plano sunod na po sa ila din na mao, no? So why do I want it? Is it consistent with God's word? Sumala ba kayo sa pulong sa Ginoo? Kung sa may mga tika nga dapat na akong buhaton, what steps must I take? Then, what must I sacrifice? So, sa imong madam go, dapat mo sakripisyo ka. No. Ari ako, sakripisyo ni mo na, no? So, dili ma-realize ang aton madam kung di ka mag-sacrifice. Diba? Who can help me? Kinsa may makatabang nako sa akong mga damgo? When should I begin? Kadto sa ako magsugod. Usahay daghay mga failure doon kayo di pa gani kabuton sige no sugod na. Papagani mo gusig na lang Ginoo, sugod na ka. Hindi lagi ka kahulat. Inip na, no? So tungod niya na, you go ahead of time, daghay mga consequences, no? All right. Now then, a dream needs direction. Remember that. Ang ato mga damgo kinahanglan ni direction. Muna mi pataka. So muna ang mga ikaduha nga nganong atong mga damgo dili matuman. Some dreams fail because we lack our direction. So we need direction, especially from the Lord. Yun ang Ginoo, absolutely commit thy ways of the Lord and He shall direct their path. Naroon man na. So tagbalik ang bersikulo, Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all your plans, acknowledge Him. In all your dreams, acknowledge Him, and He shall direct thy path. No? So muna, clear direction. We need God's direction. Number 3 reason. Some dreams do not become reality because we do not act on it. We do not act on it. So that is our part. Now, ngayong ganina, 60 to 80% of our dreams will be realized. Ang pinakadako ng factor sa is kita plus God factor. So 100%, no? So in James chapter 2 verse 17, ngayon diha, faith if it hath not works is dead. Ang pagtuo kuno nga walay binuhatan patay. So kanang atong damgo by faith man na. No? Dreams are faith. Wa pa nimo makita. Wa pa ma-realize. That's why kung nagdamgo ka, that's faith pa. Pagtuo pa na nimo. Una na yun ni mausab ang pagtuo kung dili inubanan sa maayong binuhatan kana nga pagtuo walay kapuslanan kay ngano di man matuman. Kung ato nang ilisan mausab ang damgo. Kung dili inubanan sa maayong binuhatan o pagbuhat niini kana nga damgo walay kapuslanan o dili mahitabo. Diba? So, many people have wonderful dreams but never take action. Ang pangandoy ko ikaw o pinalangga sa adlaw nga tanan gihandom ka igo ra paghandom unsa ang pagkauyab nga mga litaw. Diba? So, they say, someday I'll do it. Nakaya nang ingon nga, sige lang, kay puhon, ako nang buhaton. Ang uban po, ningon nga, someday I will start. Diba?
Someday, I will serve God. Someday, I will build my business. Someday, I will fulfill my calling. Puro lang someday. Someday. Ang tod nga, no day. Oh, nobody. Oh, di ba? But somebody is not a day on the calendar. Di mo mabasa ng someday nga nas calendar nga karong adlaw someday nagiri Monday. So we have to say on Monday, on March 20, that is Monday, I will start. Oh, so may someday nga adlaw sa kalendaryo, no? So dili ta mingon nga someday I will start, someday I will do it, someday I will serve God, someday I will build my business, someday I will invite my friends to the church, someday. Di gyud na tabo kay someday. It should be a day nga diin nabasa sa kalendaryo. Pizza 1, Lunes ba, Martes, Miyerkules, 2026. Oh, can God give you the dream, but you must take the steps? Malikon, can God give you the dream, but you must take the step? So ang Ginoo makahatag timong damgo apan imo pud nang ibuhaton. Noah had a dream of salvation through the ark, but the Lord say what? But he had to do it. He built the ark. Nehemiah had a burden to rebuild the Jerusalem. Kaya kanang giguba man sa kaaway. So, but he had to organize people and begin the work. Manang sa atong simbahan sa Bitos, ato ng damgo. Di na may tabo kung kita, di na to buhaton ang atong damgo plano diya sa Bitos. Amen. Wa patay pizza, kanus pero ato dagyan ng tagaan og dakong pagtagad. Still mayit. Amen, di ba? Kinsay pastor, kinsay niya mga opisyalis. Oh, di ba? So Peter had a call to follow Jesus, but he had to leave his nets. Ang damgo si Pedro nga sunod kang Jesus, mga lagad. So tungod niya na iyang gibiyaan ng iyang pukot. Ang isda man siya. Kung di niya biyaan ng pukot, di mahitabo na makasunod siya sa Ginoo kay may pukot. Simba unta ako pastor pero may baboy, may makabahog. Simba unta ako pastor pero apenta ko og kanang double M convention pastor pero wa lagi mabilin sa balay daghamig iro, daghamig kanding, daghamig baka o daghamig manok, may makabahog. Sige pastor someday. So di gyud na may tabo unless you will do it. Dreams become reality through obedience and action. Okay? Number 4. Why our dreams will not come to realization? Because some dreams fail because lack of discipline. Walang sa disiplina. 1 Corinthians 9:25, dayon diha, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. No? Kung saan na sa Bisaya? Sa 1 Corinthians 5:25 o 9:25. Unang Korinto 9:25. Klaro naghisgot diha 9:25 nga ang matag tao, no? Ang matag tao. Ngayon diha ang matag magdadagan nagabansay gayud og maayo inubanan ug disiplina sa iyang kaugalingon. Aron makadawat siya ganti. Apan ang ganti nga iyang madawat lumalabay lamang. Itang mga magtotoo na ningkamot usab sa atong pagsunod sa Ginoo aron makadawat og ganti. Apan ang ganti nga atong madawat dili gayud mawala. Praise God. No? So una ang uban, no? Madam ko pagabuhaton yun. A dream without discipline will remain a dream. Ang tao nga may disiplina sa kalingon, ang iyang damgo pabilin lang damgo. Ano man? Wala man. Na may daghan may mga editor
Dahil mga editor. Mao ni, mao na, so, kunya na, di gid marilas ang atong damgo, kay, di man tumasugdan, kay daghan may mga, sa dinha, no? Ha? Daghan may mga so, we cannot, you cannot reach a great destination by living an undisciplined life. Bisan sa atong pamilya. Kung ay sabihin na, if you dream of becoming a strong Christian, you must discipline yourself to pray and study God's Word. Diba? Gusto nimo malig-on ka nga Kristohanon. So, kinahanglan tagaan gyud nimo disiplina og kleon nga nagyo kay igahoy nga oras nga magbasa ka sa Biblia ug mag-ampo. Kung wa kay disiplina na dili ka magmalampuson. Huh? So, if you dream to become an effective minister or effective member, you must discipline yourself to study and to serve or prepare and serve. If you dream of financial stability, you need discipline in spending, saving, and managing resources. Hindi patakag gusto. Hindi patakag palit. No? Hindi ta ko una nga ang mga tao karon kanang di ta kabantay ba? Na example lang niya. Malitan ko sa akong mga anak og kanang iPhone. Ay, first class ko ng iPhone. No. Salamat. Salamat, iPhone. Yung problema sa iPhone kay dugay ita ka kuan. Dili friendly use. Unya, una pa gud. Usa ra ka kuan. Cell number usa ni. SIM. Usa ra ka SIM. Unya, dali pa gyud malubat. Unya, mahal pa gyud. Pero ang gamit picture ug tawag ug Facebook nga kuno man nato na sa abang cellphone nga barato ko, no? Na may cellphone karon na lami kayo mo, picture mo gwapo kayo, barato ra. So unsa may ilad ana sa kuan? Ang ilad ta kamahal, mao ra cellphone. Diba? Pero di man pud critics ana kay wala lahi malagita. Pero practicality kanang sa cellphone nga iPhone, duha na mapalit nimo ana, pulo. Sa baratahon, no? So, unsa mga ato mga damgo, no? Okay. Kung nang apol manabot ta diha. So, if you dream of financial stability, you need the discipline in spending, saving, and managing resources. Success is not produced only by inspiration, it requires discipline. Last, some dreams are delayed. Ang ato ning sumpay pod, taas man eh. Some dreams are delayed because we give up too early. Ang ato ko ng madam go, na-delay or na-delay kini, ni-give up man ta, na nato madawat, kini-give up man ta, na nato mo succeed. No? Kuhan kay, man ta kahulat. Unang ang Galatians 6:9 nagingon, ayaw pagkapoy sa pagbuhat sa insakto. Kay sa pag-abot sa insaktong panahon, kita mag-aani. Kung kita dili mag-aluya. So, one of the greatest enemies of a dream is discouragement. Mao gina siya. We work but we do not see the results. We serve but nobody seems to appreciate us. We start but difficulties come, kung sa tabo, ni undang. Wa na matuman, wa na malas ang damgo. No? That does not necessarily mean God has said no. Sa atong na nga, siguro ang Ginoo ningon nga no. Sa akong damgo. Wala nga Ginoo no, wait lang sa. Di man ta kahulat. Di, wa ma-realize itong damgo. No? Sometimes God is saying when we pray, not yet. There is a difference between denial and delay. So, kinadiliman, God has something for us to learn. Ano nadiliman ang atong ipangayo sa Ginoong damgo, no? Alright?
Joseph waited many years before his dream became reality. Taas-taas ang panahon para abot. Si David mao gyapon, no? He was anointed as the next king of Israel, but he waited for many years. No? Kay at the time, si King Saul pa man ang hari. Pero he was already anointed by Samuel the prophet to be the next king. Tungkol kay si Saulo nakasala sa Ginoo, he disobeyed God. So he waited for many years until he received the throne. Abraham waited for the promised son. So nagpasabot mga kaigsunan, the waiting period is not always wasted time. God may be preparing us for the fulfillment of the dream. So, muna, no? So, di ta magkapoy. So, damgo. Muna, sa pag-alagad po na sa Ginoo, di ta magkapoy. No? Kay, dahil atong muhato ni ang Ginoo, magapanalangin sa atong kinabuhi. Okay? Atong ni pa dahil sa sunod, taas-taas naman ng panahon. So, mag-aampo ta, nagapasalamat kami Ginoo sa imong pagpanuti ka namo ng gabiyon na may tungod sa mga damgo, sa mga planos kinabuhi wa pa ma-realize. Tabangi kami Ginoo sa pag-align sa among mga damgo sa imong kabuton sa among kinabuhi Ginoo. Unsa may Ginoo ang imong mga